Hindi nakapasok si Steph at ang Golden State sa playoffs na una nang pumunta ng Bora. Ang Lakers naman at si LeBron malamang sumunod na dahil 0-3 sila kontra Denver Nuggets. Ganon din ang Suns at si Kevin Durant versus Minnesota. Ang binabanggit ngayon, matatapos na ang era ni na LeBron, Steph at Kevin Durant, ang mga superstar ng 2010 kapag nalaglag sila sa playoffs din at sasamahan si Steph sa Bora. Si Kevin Durant 35 years old na ngayon, si LeBron 39, kotang-kota na. Si Steph naman 36, nasa retirement age na yung tatlong star. Ang Golden State nilaglag ng Sacramento Kings sa play-ins. Ang Lakers naman 2 season ang pinahihirapan ng Denver Nuggets. Ang Suns kahit lumipat pa sa kanila si Bradley Beal at nakasama nga ito si KD at si Devin Booker, nahihirapan naman sunugin ng Minnesota sa playoffs. Parang planado pa yun sa Minnesota dahil kaya naman nilang talunin pala yung Suns, hindi nila tinalo nung regular season at talagang sinadya pa nilang makatapat sa playoffs. Sa West, 3 kasi yung pumalit na teams na nagdo-dominate ngayon, Minnesota, Nuggets at OKC. 4 kung kasama yung Dallas dahil si Luka batang-bata pa. May mga susunod na teams pa nun, gaya ng Memphis na minalas nga yung mga player nila dahil sa injury, yung Rockets at titingnan din yung San Antonio sa loob ng 2 taon. Sa lahat ng mga teams na nabanggit doon, yung mga star player nila mga bata pa or wala sa late 20s. Siguro yung Nuggets, nasa prime na yung 3 players nila. Si Kevin Durant may average pa rin 27 points, 6 rebounds at 5 assists per game sa loob ng 75 games. Si LeBron 25 points, 7 rebounds, 7 assists sa loob ng 71. Si Steph naman nasa 26 points, 4 rebounds, 5 assists at 40% sa 3-point area. Ito yung isa sa mga reason kung bakit yung 3 players hirap sa nakarang 2 season. Contract at supporting role. Si LeBron, KD at Steph ay kasama sa top 10 na may mataas na salary ngayong season. Si KD kasama sa top 10 na yon si Bradley Beal. Kasama naman ni Steph si Klay Thompson na may expire na yung contract. At si LeBron kasama si Anthony Davis. Ang OKC ang lowest team sa buong NBA pagdating sa payroll na naglalaro ngayon sa playoffs. May estimated silang $160 million na tumaas pa yon nang kinuha nila si Gordon Hayward. Kapag dumating yung free agency, sila yung isa sa mga team na pupunta ng mga veteran player dahil may salary cap. Ang susunod sa kanila, Knicks, Orlando at Dallas. Ang Golden State naman ang issue sa kanila na matagal ng issue pa. Tumatanda yung 3 star player, nagdagdag pa sila ng isa. May estimated silang $172 million sa 5 players ngayong season. Nawalan sila ng power na makakuha ng ibang role player sa free agency gaya ng mid-level exception. At yung 5 players nila mas mataas yun ng $12 million sa buong payroll ng OKC ngayong taon. Katulad lang din yun ang ginawa dati ng San Antonio na yung 3 players nila tumatanda na pero may pumapalit na bata at yung ibang matatandang player nagpababa ng contract. Kaya naituloy nila yun kahit papano. Ang Suns naman next year, merong $150 million sa 3 players pa lang. So hindi alam kung sino ang kukunin nilang mga kapalit dun sa mawawalang player. Lalo na wala din silang mid-level exception. Sinabi na rin to dati ni Rondo na kaya dati mahirap matalo yung Golden State dahil matagal sila magkakasama. 7 players nila noon at least naglaro sila na magkakasama ng 3 season hanggang dumating si Kevin Durant. Kinokopya rin ng ibang teams yung naging style ng Warriors noon. Pero sa side ng Suns, matagal magsasama yung 3 player. Pero yung 4, 5, 6, 7 na players hindi alam. Kahit yung Minnesota hindi pa pumapasok ng playoffs noon, sinabi na sa report na plano ng kanilang team owner na magbawas ng payroll next season dahil iiwas sila sa tax. Ang Lakers ang top 9 pagdating sa may pinakamataas na payroll. Umiiwas sila sa babayarang tax, hinahabol lagi nila yung threshold. Nasa $119 million sila sa 4 na players. So hirap kasi sila makakuha ng player sa free agency lalo na sa mga trade dahil naubusan sila ng asset tapos gipit pa sila sa salary cap. Magagawan kasi ng paraan yun noong 2022 kung si LeBron nagpababa ng contract. Kaya laging short-term contract ang nakukuha nila mga players. Yung iba pa doon minamalas. Maganda yung nilaro sa kabilang team pagdating sa kanila o lots. Yung iba naman mga players na gumanda ang karir sa kanila lumilipat. Yung 3 players, stats-wise, ganun pa rin, nasa star level. Pero sa overall team, hindi sila makabuo ng lineup na katulad ng sa iba. Yung isa siguro, may issue sa point guard, yung isa naman may problema sa coach.